Hello mga karelasyon. Katatapos lang ang Valentine's Day, pero ang pag-uusapan pa rin natin ngayon ay tungkol pa rin sa araw ng mga puso. Since ang February naman ay Love Month, di ba? May tanong ako, kung ang Valentine's Day ay celebration ng love, pagmamahal, bakit parang iisa lang ang expected na nag-e-effort at nagbibigay? Bakit parang ang February 14, kapag ang lalaki hindi nagbigay ng regalo, may issue. Kapag ang babae hindi nagbigay, normal lang. Normal lang. Hindi ba dapat pareho na masaya? O nagiging one-sided na ba talaga ang selebrasyon? So, bakit kaya naging ganito ang sistema o kalakaran? Simula pa lang, ganito na ang narrative. Sa mga movies, pelikula, lalaki ang may daladalang bulaklak. Sa mga commercials, lalaki ang bumibili ng mga alahas, ng mga tsokolate. Sa social media, lalaki ang nagse-set up ng mga surprise. Ang babae ang center of attention. At paulit-ulit na ipinapakita na kapag mahal ka ng lalaki, magbibigay siya. Wala namang masama doon. Ang problema, walang pantay na narrative na nagsasabing kapag mahal mo ang lalaki, magbibigay ka rin. Ito yung unti-unting naging tradisyon o cultural default. Valentine's Day, lalaki ang provider at babae ang laging tumatanggap. At kapag naging default ang isang bagay, nawawala na ang conscious effort ng kabilang panig na iparamdam or magbigay din ng tulad sa ginagawa ng lalaki. Alam nyo ba na sa mga ganitong araw, mayroong pressure sa mga kalalakihan, sa mga babae? Ganun din po ba? Hindi mo man naririnig or marinig, pero pag malapit na ang araw ng mga puso, maraming lalaki ang tahimik na nag-iisip. Magkano kaya ang aabutin? Saan ko kaya siya dadalhin? Kasya kaya itong budget ko? O kaya ikinukumpara niya ang sarili niya sa iba. Nagkakaroon din ng financial pressure, emotional pressure, comparison pressure. At ang pinakamabigat, yung expectation pressure na nagmumula sa babae. Kapag nagbigay siya ng simple, baka kulang yun. Baka mahusgahan pa siya ng babae. Kapag nagbigay siya ng bongga, expected na yun ng babae. Kaya yung araw na dapat isang celebration ng pagmamahal, nagiging pressure, nagiging performance evaluation, at nagiging pabonggahan ang dating. Parang wala na yung essence ng love at nagiging more on material side. At ito pa ang hindi napapansin ng marami. Maraming lalaki ang hindi sanay makatanggap. Sanay sila na magbigay. Sanay sila na mag-adjust. Sanay sila na mag-sacrifice. Oops, baka may kukontra dyan. Hindi ko nilalahat. But majority ay ganyan. Pero pag sila ang binigyan ng surprise, pag sila naman ang naa-appreciate, pag sila ang pinapasalamatan, tumitigil ang mundo nila. Kasi unexpected yun. Napakabihira yun. Hindi nila yun hinihiling. Kaya minsan, hindi nila alam kung paano mag-react sa mga unexpected na mga senaryo.
Kasi by default, hindi nila inaasahan ang gano'n. Bakit nga ba sa mga babae pagdating sa ganitong mga araw, hindi sila nag-e-effort din na suklian yung ginagawang effort ng lalaki sa parehong aspeto? Hindi naman ito paninisi. Ito ay awareness lang. Minsan, tradisyon ang dahilan. Ang nasa isip ng karamihan kasi ay lalaki siya eh. Siya dapat ang magbibigay. Siya dapat ang mag-prove sa sarili niya. Hindi ako dapat gumastos. Pero kapag nasa relationship na kayo, hindi ba dapat pareho kayo na pinaparamdam niyo ang pagmamahal sa bawat isa? Kung mahal mo siya, bakit hindi mo rin iparamdam o bigyan siya ng kahit simpleng gift? Partnership ang isang relasyon. Partnership sa pagmamahalan. Sa pagiging partners, walang permanent giver at permanent receiver. Dapat pareho kayong dalawa na nagbibigay, nagpaparamdam, nag-a-appreciate sa bawat isa. So, ano kaya ang mangyayari kapag naging balanced ang lahat? Pantay, pareho na nagbibigayan. Pagpasok ng lalaki sa bahay, simple lang. Paborito niyang pagkain, isang maliit na gift. Sabihin mo sa kanya, I love you. Ito ang regalo ko sa iyo. Ang paborito mong ulam. Alam mo, yung ganyang simpleng gesture mo, sobrang kikiligin yan. Sobrang masayang-masaya na yan. Hindi mo man makita sa kaniyang physical na expression, pero sa loob-loob nun, sumisigaw na yon. At sa mga ganyang pagbabalik mo ng effort ng lalaki, mas binibigyan mo siya ng inspirasyon, ng tibay ng loob, at mas lalo kanyang mamahalin. Hindi lang dahil sa regalo na yan, kundi dahil sa mensahe na hindi lang siya provider, kundi pinapahalagahan mo siya. At kapag nararamdaman din ng lalaki na appreciated siya, mas lalo siyang nagsisipag sa kanyang mga ginagawa. Mas lalo siyang nagiging committed. Mas lalo siyang nagiging protective. So, siguro, babaguhin dapat ang ganitong perspective ng Love Month. Baka panahon na para i-redefine natin ang Valentine's Day. Hindi lang para sa mga babae, kundi para din sa mga lalaki. Sa inyong dalawa, sa isang relasyon, magkarelasyon. Ito ay dapat celebration ng dalawang taong piniling magmahal. Celebration ng tunay na pagmamahalan. Mutual, balanced, at parehong may effort. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Ang tunay na pagmamahal, hindi sinusukat sa laki ng bouquet of flowers, hindi sa presyo ng dinner, hindi sa presyo or dami ng regalo. Sinusukat ito sa effort, sa appreciation, at sa respeto sa sitwasyon ng bawat isa. Huwag nating gawing one-sided ang celebration of love o ang pagmamahal. Dahil ang love, hindi yan pagpapakita ng kabonggahan, ng performance sa isang side. Yan ay pagpapakita ng bawat isa na nagmamahalan sila. Yan yung partnership in a relationship. Parehong nagbibigay, parehong tumatanggap, parehong panalo, at parehong nagmamahalan.